Hi guys, today let's discuss this bot. Someone asked how to set up using like for example 5 to 10 USDT. And then again, this video is a global discussion. If you want to update the current closed captions, you can just select the closed captions and then go to settings and select your preferred language guys. No? So let's go here gamit itong application na ito. So, dito sa gitna, ayan, makikita natin, may option dito ng trade, no? So, you can click once or twice para lumabas itong option na ito. And then, after that, we can select itong trading bots. Ayan, so, meron tayo ditong ongoing. Gamit ko dito 58 USDT, pero doon sa mga nagtatanong, I just want to give some ideas, guys, no? Itong video natin today is just for ideas lang and just want to answer your questions and feedback dito guys. So gamit natin itong application na ito and yung official global link naman nito guys, lalagay ko na lang sa description ng video na ito. So dito ang dami naman tayong mga discussions na na-share like the risk and reward, especially doon sa AI trading bots. So for now, we'll just share how to navigate lang. Ang daming mga option dito guys, no? So you can try this smart picks, like for example this one like BTC. You can select this spot DCA with 140.13%. You can just view details, no? And then you can create dito. So kailangan mo lang USDT. Yan. So let's go back. So for now, let's try to use this trading bots. This one. So there's an option ng marketplace. Pwede kang or pumili dito, no? Yung mga available na predefined na bots. So for now, let's go to manual lang muna, trading bots. Ayan. So dito guys, isa sa mga questions dito is that 5 to 10 USDT, example lang, it's a demo. Hindi siya masyadong may utilize kapag spot yung gamit mo, no? So dito siya papasok sa futures grid. Dito risky ito dahil mayroong leverage and there's a downside dahil meron siyang pinaka-liquidation. In case you'll get liquidated, ay kung magkano yung ginamit mo doon, ay mauubos yun, no? So, spot grid naman, as long as na na-hold mo yan and then umakyat ulit, ay you can just exit and take profits, no? Pero medyo malaki dito sa spot grid yung kailangan. 5 USDT, medyo tight lang and then mabagal, no? So, yun yung mga risk dito, guys. So, futures grid, I already mentioned yung risk dito, no? So, let's select itong futures grid. Ayan. And then, I'll set an example lang siguro, maybe OKB USDT. So, as we can see, merong, ayan, no? Meron siyang arrow down na pwede mong iselect para mapunta ka dun sa mga pairs, no? So, this is only an example like OKB USDT. Let's select and then manual. You can also select the AI strategies, no, dito. Ayan, meron ng mga back-tested APR dito na available. You can just copy. So, manual lang tayo. Long. Lower natin is like, for example, 88. And then, dito sa taas, let's say, for example, 200. And then, for this one, 100. Ayan. And, dito sa quantity, 100 lang nilagay natin, no, para ma-determine natin yung kung magkano yung available. So, for this one, 34.73 yung kailangan na USDT. So, adjust ko lang dito yung pinaka-leverage. Maybe 20x. Continue anyway. So, kailangan dito 8.69 USDT with 20x leverage, guys, no? Medyo mataas ito. Just to have an idea lang na like 5 to 10 USDT, you can set up dito ng grids, no? But this is very risky kasi ito ay medyo tight na, tapos ang leverage niya ay 20x, guys, no? So, like for example, let's set lang 8.69. Done. And then, maybe, like for example, 8.7. Ayan, and then, okay ko lang to. Create long and confirm. So, we created the bot na doon. We can share bot. We can also view details dito, guys, no? So, andito na siya if ever na magkaroon ng pag-akyat ng presyo. Since yung pinili natin is long, dito tayo magkaka-profits, guys, no? If ever na bumagsak siya, doon tayo malulos. So, pwede tayong maliquidate dahil meron itong leverage
Ayan. And if ever man na magkaroon ng pag-akyat ng presyo, doon siya magkakaroon ng buy and sell, guys, no? So pwede nating i-check dito sa more yung order lines, no? Select natin ito. Ayan, makikita natin dito, guys, if ever na bumagsak siya dito sa zone na ito, bibili siya. Ayan, yung mga zone na yan, pababa. Ayan. And then, meron tayo dito pinaka-estimated liquidation price. Ito yung sinasabi ko kanina. If ever na bumagsak dito yung presyo, yung ginamit natin na USDT, ay mauubos yun, guys, no? So, please be mindful for that, the risk, no? At kapag umakyat naman ito, bibili siya dito, tapos ibebenta niya dito. That's the time na magkaka-profits tayo. Makikita natin dito yung pinaka-PNL natin, guys, no? So, isa sa mga reason bakit I try to contest yung long, dahil we can see some shift ng momentum sa MACD, and then yung ating pinaka Bollinger Bands, andyan lang siya nagko-consolidate, and yan yung isa sa mga criteria natin dito, no? So, galing din ito sa support, isa sa mga basis natin. But then again, you can just set as well SL, like dito sa taas. Like for example, 106, no? So, punta ka lang dito ulit, back mo lang. And then more. And then you can select TPSL. Ayan. And then dito, sa PNL, palitan lang natin ng price. Lagay natin 106. And then confirm. And meron na tayong pinaka SL doon, guys, no? So yun, guys, hopefully nagkaroon kayo dito ng quick updates, ideas sa video natin today. Kung meron pa kayong mga questions, feel free to comment lang sa comment section ng video na ito. Maraming salamat ulit sa panunood. Ingat tayo lahat. Peace out. Bye for now.